Nung natikman ko yung pie nyo, sabi ko kayo na ang idol ko. Ay! Mga namimitas na ng baka maubusan ho kami. So ngayon naman, yung mga ubing ginagawa doon sa Barangay San Mateo, nagiging mas bonggang produkto, ginagawang ube pie. Ang simpleng ube, pwede mo talagang palaguin at pasikatin at gawing simbolo ng isang barangay at ng isang bayan. Good morning! For today's episode of A Taste of Laguna, nandito tayo sa City of Seven Lakes, San Pablo City. So anong gagawin natin dito? First, pupunta tayo sa isang barangay na tabi-tabi po ang gawaan ng mga halayang ube. And then may pupuntahan tayong isang pasalubong center and tindahan din ng buko pie na napakasarap. And magbe-breakfast tayo sa isang eatery na isa sa kanilang mga specialties ay yung bang binayong hipon. And lastly, may pupuntahan tayong isang farm na meron silang farm-to-table na menu. Yon ang ating lunch. Pero bago yan, mag-Thanksgiving muna tayo. Pumasok tayo sa simbahan. Ano ho bang ibig sabihin nito pagka... Wishing candle! Wishing candle! Wishing candle! For family! For family! Para sa lahat na! Para sa lahat! O, nabilhan ho ba kayo lahat? Okay! Okay. Maraming blessings! O, ibibigay ko yung isa sa'yo, isindihan mo. Sindihan para, mo, dinadaan ano, sila. magpagaling ka. Salamat. Yes. Pa pala nababayaran to. Ay, ang problema ko, wala na akong pambayad si Ann. Ikaw ba may pera ka? Bigyan mo, nakakahiya. Baka mamaya barangay mo. Ang bagsak namin pinabarangay nyo kami. Nandito tayo ngayon sa Barangay San Marcos, San Pablo City. Makikita mo dito sa stretch na to, puro bilihan at gawaan ng ube halaya. And today, makakapasok tayo dito sa Ube Maria Ana. Makikita po natin kung paano ginagawa itong kanilang famous na ube halaya. Ito yung tindahan nila sa labas. Oh, nako! Ang daming ube. Nandito lang, abot kamay mo. Pero pumasok tayo sa gawaan. So maswerte tayo ngayong umaga kasi makikita natin kung paano ginagawa ang famous ube halaya ng San Pablo. Ayun magandang umaga po. Good morning po. Hello, wow. Lahat po dito ay kulay ube. And kasama po natin ngayon si Ma'am Josie and si Sir Romy ng Ube Maria Ana, Ma'am. And sir, maraming salamat. Pinagbigyan niyo po kami kahit napakaaga po ng aming pagdating dito sa San Pablo. Ma'am, ito pong niluluto sa talyase.
Ang dami, ilang kilo po yan? 17 and a half. 17 and a half kilos. That's half half recipe lang siya. Half recipe. Pag full recipe, it's 35. Ito po, half recipe lang po itong niluluto na to. So pagka full, halos umaapaw full po yan. Oo. And then, talagang sa kahoy po niluluto. Kahoy lang talaga siya. At saka ang kahoy namin, yung magagandang quality, hindi pwede yung ibang kahoy. May effect po ba yun, ma'am, pag sa kahoy niluto? O dahil lang para, kasi ang gas, syempre, mas mahal. Di ba po? Pero ma'am, balita ko, ang ginagamit pong ube dito is white. Yes. Bakit po? Ano po ang Mas mura siya kaysa dun sa purple. kaysa po dun sa purple? Pero yung pong puting ube, sir, dito din po tumutubo yun. Nanggagaling siya ng Cavite, Batangas. So sa iba't ibang lokasyon po nang gagaling. Pero paano po nangyari na itong barangay na to nakilala, sumikat sa ube halaya making? Ay, nung araw ay ilan lang ang may tindahan dito. Opo. Ngayon, siguro, nang makita nung iba, ay medyo Sumikat. sumikat. Kasi Sumikat. pangalawa ng pandemic, Opo. mga walang trabaho, ang daming nagluto rin. So naging local industry na. Kasi alam nyo po, ang ube ng San Pablo talagang sumikat dahil din sa affordability. Yes, Kasi po, ang isang ganyan, 35 pesos. 45, yung malaki, 45. Pag malaki po, 45 pesos. Di ba po? Affordable. Affordable. Talagang abot kaya. And yung kunat po Ako personally, yun yung nagustuhan ko, yung kunat niya. So paano po ba na-achieve yun? Meron siyang kamoting kahoy. May kamoting kahoy or balinghoy. Balinghoy, oo. Kasi yun yung nagbibigay ng parang kunat na flavor. Tapos ma'am, ano naman po yung mga pampalasa dito? Wala na, food color. Wala siyang pampalasa. Milk. Oo, milk lang. Butter, yun lang. Milk butter, tapos to give it the purple ube color, food color. Okay, so yun pala yun. So pag po, ganong katagal po niluluto itong isang batch na to, itong half batch? Almost Almost 1 hour. 1 hour. Almost 1 hour. Oo. Nagbibigay din yun, Luto. factor din yun ng kunat. Kasi tignan nyo, habang niluluto po, talagang tinutulak yung ating sagwan. So para kumunat yung starch. Okay, tapos po ma'am, makikita po natin kung paano balutin ito. Pag po ba mainit, pwede nang balutin. Palalamigin po ng Oo. konti. May mga electric fan kaming malalaki. Okay. Kailangan nakaano siya. Kasi mapapanis agad. Kasi Mapapanis. milk. Oo, milk. Okay, kasi so Milk at gas. medyo lalayo na po kami dito dahil inuubo po kami dahil sa usok. gusto mo mag-practice? Okay, yes, of course, dapat Marami ma-experience. kaming experience Ma-experience po Pag natin. medyo ano na. So, pag po on a regular day, pag po nag-start yung production, lahat po itong Usually Christmas, New Year. Kasi busy. Busy ano yun. Christmas and New Year. Christmas and New Year. Accommodated lahat yung... Hundreds, thousand to order pa yung mga ano. Oh, wow! Pero, Affordable siya eh. eto po, everyday, freshly made, yung mabibili po nila dito sa Up labas. to 2 days lang namin, 3 days, pinupull out. Okay. Gusto namin bago. Kasi dinadala din siya sa abroad. Yes. Kasi pag talaga nagpunta ka ng San Pablo or may nagpunta ng San Pablo, yan yung automatic nilang pampasalubong. Di ba? Yung ubing nakabalot sa plastic, yung mahigpit yung pagkakabalot. Galing po yung San Pablo City. San Marcos specifically, tawag sa amin Barangay Ube. Pa-experience po. Ayan. Nako. Nako. Napapasubok tayo. Ayan. Kuya, naiinggit ako sa ganda ng braso mo. 'Di ba? So ang sikreto lang po niyan ay mag-ubi ka. Hindi na kailangan mag-gym. Paano po ba kailangan po sagara, no? Isasagad mo sa ilalim. Naku masunog. po. Para hindi masunog. Kaya ano niya, ang tabay. Kailangan matibay ang core mo dito kasi malagkit po talaga siya. Pero ito po, wala pong harina, walang Ay. talagang
pure na ube na puti at kasava, Kasava. balinghoy, para magkaroon siya ng kunat. Nako, mahirap ha? Kuya, bilib po ako sa inyo. Maraming salamat po. At dahil po sa expertise po ninyo, nakakakain po kami ng ube na makunat at masarap. So, baka po nasusunog na, ano? Nasusunog na po. Ang hairnet ni Kuya, ube din ang kulay. Ganun pala. Ganun. So, kailangan Boss. galing sa taas. Ang lakas. Tulak. Pero siguro, sir, no? Parang factor din po yung nagbibigay ng native flavor, yung paggamit ng kahoy. Di ba po? Pagsagas makonsumo, Yes. matagal. Matagal din po. Ito kasi malakas yung Pwede mo apoy niya Ang eh. tabay lang siya, Palakasin, hindi pwede rin pwede naman. dahan-dahan. Opo. Saka ano lang ginagamit natin? Hindi kami nagamit ng ibang mangga. kahoy. Yung puno ng Kailangan mangga. yung Anong kahoy namin, po ang lang, ginagamit? Kakawate. 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 Ito ho Lanzones. yun. Lanzones, rambutan. Lanzones, rambutan, Oo. kakawate. Kakawate. Ilang years na po itong Ube Maria Ana? 10 10 years. After years. ng retirement namin dalawa, ako ay retired vet tech, siya ay Public school teacher. sa Quezon City for Quezon 39 City. years. Oh, Wala kami nice. gagawin. May Quezon nag-suggest, bakit hindi kayo, wala kami gagawin. Isa yung Opo. anak namin, wala pa dito. Sa Canada So, siya. Ayun, kami, okay naman. So, inspirasyon yung kanilang negosyo para sa mga dito sa barangay, sa mga kapitbahay, 'di ba na ang simpleng ube, pwede mo talagang palaguin at pasikatin at gawing simbolo ng isang barangay at ng isang bayan. Di pa po, congratulations Ma'am Josie and Sir Romy. And balutin na po natin, palamigin na po natin ito at balutin At titikman para nyo. tikman Oo. at ipampasalubong. Marami nang nag-aabang. Oo. Okay, marami nag-aabang. Bisitahin niyo po itong barangay na ito. Tabi-tabi po silang mag-uubi dito and kitang-kita niyo na po ang Ube Maria Ana kasi ang gate po nila kulay ube. 'Di ba? Kasi iba po yung binibigay lang sa iyo, pinapasalubong lang sa iyo, and iba din yung mai-experience mo mismo kung saan nanggagaling yung mga produkto na yan. Ay, ibinuhos. Ayan. Si Ma'am Marilyn po, Hindi na lang ang siya. ube queen. She's changing the world. One ube at a time. So, Ma'am Marilyn, ang ginagawa mo po ay pagpapalamig Palalamigin siya para hindi siya mag-moist. para hindi mag-moist. And at the same time, Para hindi mapanis agad. oo. Ano din, parang ini-smoothen niya yung Aalis yun. ube. Tsaka inaalis yung mga tutong. Ay, so kumbaga ikaw ang taga-quality check. Ayan ang mga tuto. Yan ang masarap. Oh, ito ba masarap? Ito pala masarap eh. Buo-buo. Ay, oo, ang unat. Ay, ang galing ni Ma'am Marilyn. Sanay. Kasi, yung inalis niya, yun yung may lasang tutong nga. Oo. Tapos, ganong katagal naman ho yung palalamigin? Basta malamig na siya, pwede na siyang hulmahin. So, meron silang dalawang sizes. The regular, dito sa mas mababa, and then the large. The regular is 35 pesos, the large is 45. Okay. So, pagka hinigpitan mo yung plastic, tsaka siya magiging smooth. Pero talagang, for optimum flavor of the ube, you have to let it rest. Ipahinga mo ng mga 2 to 3 hours or based on experience talaga, the following day, mas masarap. Oo, parang cake yan eh. Kasi many customers, parang sasabihin, gusto ko yung bagong gawa, yung ginawa ngayong araw. Pero you should understand,
the following day, mas masarap po siya. Di ba, ma'am? Tama po ba ang pinagsasasabi Tama. ko? Oo. Kasi ako, nagsasalita po bilang customer. Di ba? Mas masarap talaga. And actually, even sa pangalawang araw, pangatlo, mas sumasarap, mas lumiligat. Oo. Pero ilagay din sa ref. Kasi talagang ano siya gatas Kaya dapat... Yes. Mabilis po masira, kaya dapat naka-ref. Oo. Hindi lang namin siya pwedeng i-ref pag binibenta. Kasi magtutubig pag binili nila, di ba? Yes. Kaya ganyan. Sila na lang naglalagay sa... Ay, may paganoon. Halika, pakita natin yung Sige nga, pa-testing. Isa pa, ma'am. Patingin po, Ma'am Marilyn. May technique yan, tsaka May through technique. experience. Ayan. Hangin. Patingin nga kung ako halimbawa'y mag-a-apply dito. Tama po ba? Lagay mo sa lamesa. Sa lamesa. Yan, ganyan. Gaganyanin mo para siya, pag sa padalwa, didikit siya dito. Oh, Okay. Okay. tapos, hihilahin mo yun sa ilalim na ganon. Nasaan na? Kapag ganito hawak. Yan. Ayan, yan. Tapos, ganon. Naku, natatakot ako. Baka tumalsik eh. Ans, bayaran mo na lang to. Nakakahiya. Nakakahiya. Kailangan talaga through practice and experience. Actually, practice po talaga. Tingnan nyo naman ang itsura ng ubi ko. Oh. Nako, kumpara doon sa ubi ni Ma'am Marilyn. Okay. So, it's really the entire process from the sourcing of the ingredients to the cooking, cooling, up to the packing and handling. Yun talaga ang bumubuo sa isang masarap na produkto. Nako, salamat Ma'am Marilyn. Iiwan ko na po yan sa'yo kasi baka ikasira pa po ng inyong pag nakisali ako dito. So, ibabalot po lahat yan. And then, ang titikman natin ay yung ginawa kahapon. Kasi yun po ay mas nag-develop na yung flavor. Di ba, Ma'am Marilyn? Maraming salamat po. Okay, salamat Dito po, tayo Ma'am. dumaan. Halika, dito tayo dumaan. Dito po tayo, Ma'am Halika, Marilyn. Ito po, ulitin nyo na lang po. Yun po ang pinakamaganda dyan. Salamat, Madam. Salamat po ng marami. Ayan. Lasa mo yung ube. Pero wala siyang flavoring. Walang As is. flavoring. Oo, wala. Okay. Pagka ni-ref mo yan, mas parang kumakain ka ng pastillas, di ba po? Naku, Ma'am Josie, Sir Romy, maraming salamat at pinakita niyo po sa amin ang proseso and more so na kayo po ay inspirasyon, yung inyong business ay inspirasyon po sa amin. And congratulations. Thank you, Dan. Thank you You're a big very fan much. of us. More blessings po sa inyong negosyo, sa inyo pong pamilya at sa mga kasama niyo po dito. Thank you, thank you. Maraming salamat po. Uy, kain po Ay, kayo. sawa na kami. sila ang bigyan. Kain po kayo. So, nandito naman tayo sa Elmero and Coras. Nagsimula po sila as a pasalubong center dito sa maliit na tindahan na to. And now they have a bigger store here. So, dito tayo pupunta. And aside from pasalubong, famous na din po sila for their delicious pies. Halika. And ito, ang mga pasalubong. So, para kang nagbiyahe all around the Philippines. Kumpleto. And ito pinagong, tinatawag ako. This is from Quezon. Masarap po ito. Initin mo ng konti sa toaster. Pang-almusal. Pero ang pinunta ko po talaga dito, yung masasarap nilang pies. Alam niyo po, last week, nagpabili po ako ng mga buko pie kung saan-saan. Dumating sa bahay, di ba, Ange?
Sobrang dami. Sabi nila, bakit ang daming buko pie na dumating dito? Pero kasi when I taste, normally, bina-blind taste ko yan. Pag tinikman ko, when I taste the products, sabi ko, ito yung puntahan natin. Buti po, ngayong umaga, pinaunlakan nila kami. Aabalahin natin sila, makikita natin kung paano ginagawa ang kanilang mga famous pies. Ay, nako! Ma'am, thank you! Thank you! Thank you! Pinagbigyan nyo kami. Nung natikman ko yung pie nyo, sabi ko kayo na ang idol ko. Ang sarap ng crust nila. And sabi ko, nako, salamat, pinagbigyan tayo na mapapakita sa atin. Nako. It's my privilege, sir. So it's Elmeros and Coras na pies. Ma'am, ano yung pinaka-best seller niyo po sa mga pies? Buko pie. Buko pie. Actually, yun yung aking Yun po ang isa sa mga binabalik-balikan natikman ko. Binabalik-balikan. Ang masarap dito is really yung crust, lasang homemade. And syempre, yung buko po ninyo is good quality din dahil ang San Pablo po, isa yan sa mga produkto dito, main products. And ipapakita nila, ma'am. Yes Syempre, po. hindi lahat ha, kasi yung iba secret yun. Secret po. Pero mapapakita nila yung process. Apa. And matitikman natin yung iba pa nilang products aside from the famous buko Yes pie. Ubi pie, buko kasaba, and ubi kasaba. Yes, gusto ko yung ube kasava. Yes. Kasi nung nagpatakbo po kami dito, hindi available yun, sold out na. Opo. Yes, maaga atang maubos Opo, minsan, opo. especially during weekends. Yes. So ipapost natin yung number nitong shop so you can call ahead. Yes po. Diba po? Para Oh. pre-order niyo Yes, po. ma'am. Kasi po hindi po natin ano yung dating ng customer. Yes. Lalo weekends po. Totoo po yan. Tsaka para freshly baked. Kami Diba? po talagang ang pagbe-bake, ayaw ko po may natitira. Yes. Para fresh bake namin. Yes. Opo, ma'am. Nako, excited ako. Ayan na. So, nandito na tayo sa loob ng kitchen ng Elmeros and Cora. And gagawa na tayo ng mga pies. So, ang kanilang secret talaga is nandun sa dough and the fresh ingredients na nilalagay sa loob. So, yung dough, ma'am, is gawa na. Opo. Di ba po? Kasi kailangan ang dough ng pie pinapahinga Opo. para hindi umuurong. So, ayan, niro-roll yun na po nila. Tapos, anong gagawin natin ngayon, Ma'am Cora? Buko pie first muna po. Buko pie. Eto po yun. Pwede ko bang... Apo, ito po. Ayan. Saka po ito. So yung buko pie nyo po, ito yung buko. Ang ganda ng buko. Yung buko meat nila, yung malambot-lambot. Tapos, ito naman po ay... Yung syrup. Syrup. Ano po ang laman nitong syrup? 2 classes of milk, Milk, egg, eggs, cheese. cheese, may cheese, and everything nice. Di ba? So, milk, eggs, cheese, and everything nice. So, ito yung binubuhos. Ito siguro yung natikman kong sabi ko, medyo kakaiba dun sa buko pie nila. Kasi creamy. Para po daw kung leche flan na pastillas na, hindi po matamis. Ay, wow! Totoo naman talaga. Tapos, nandoon yung texture ng crust na flaky. Ang sarap. Ang pie crust kasi hindi yan pwedeng nai-stress eh. So, kailangan, pag nag-rolyo ka, kagaya po ng ginagawa nila kuya, pag nirolyo mo, it has to be single direction. So, gagawa tayo ng 4 na flavors. Ito po yung Buko pie. buko pie na classic. So, kailangan tinutupi-tupi yung Opo, buko. para po yung feeling is pumasok po. Pumasok. Yan po ang secret dito. Okay. Kasi pag hindi mo binilog, yung ibubuhos mo na custard filling, Hindi papasok hindi siya yan. mag-penetrate hanggang Yes. ilalim. Tapos, bubuhusan naman ng custard. Ayan custard natin. Dapat po para po yung tamis, mag-blend po. Okay. Kailangan po laging... Yan ang pinaka-importante. Hanggang ngayon, tinuturo ko yan sa lahat ng bakers namin.
every time magbubuhos ka ng kahit na anong liquid or butter, kailangan haluin mo hanggang ilalim. Okay, and then nakatakal. Ayan. Isang mahiwagang tasa. Feeling ko yung tasang yan ang pampaswerte ni Ma'am Cora. Tapos tatakpan ng top crust. Dapat po, pantay. Ayun. Then, this is the way how to lock. Abay, napakabilis naman ang pag-ano ni Ma'am. Oh, di ba? Mahiwagang tinidor. Yes po. Isa pa nga, Ma'am. Oh, di ba? Oh, tignan nyo naman kung parang makina si Ma'am Cora. Oh, tapos yung puwet ng tinidor. Okay. And then, i-egg wash para makintab. Ma'am, ganong katagal po yan i-bake? 1 and 15 minutes. 1 hour and 15 minutes. Dapat po paayang-ayang po yung apoy. Hindi po maaaring malakas, hindi maaaring mapakinig. Saka po yung egg dapat hindi mapakapula po dahil madali pong masunog yung top. Yes. Next is ubi pie. Ubi pie. Ito po. Ito po yung aming Ube. O syempre, ang San Pablo, kanina pumunta tayo sa gawaan ng ube. So ngayon naman, yung mga ubing ginagawa doon sa Barangay San Mateo, nagiging mas bonggang produkto, ginagawang ube pie. Ayan ang gusto natin, yung may chunks ng ube. Opo, para buo may- yung ube. Pero yan po, ma'am, may itlog. Wala. Ito po ang dinadagdag natin sa ube. Okay, okay. Ba't naman kasi nangunguna ako, no? Sabi ni ma'am, bakit naman kasi nakikialam ka? Eh, hindi ikaw ang baker ngayon. Ikaw ay pumasok lang sa kusina. Oo nga naman, ma'am. Pakitusok ako ng tinidor. Okay, hindi pa kasi tapos. Bakit ba advance ako? Okay, sige, ma'am. Nilagyan ng custard. Opo. Tapos yung ubi po tatakpan. namin, lalagyan po ng custard din. Nung custard. Ganan-ganan po. Okay. Then, po, Kusonta. Okay. Tapos ayan ulit, ito yung inaabangan ko yung pagtitinidor ni Ma'am Cora. Ayan. Kung sakali naman po, Ma'am Cora, na tatawag sila, halimbawa umaga, tapos wala kayong ready-made, nagsasalang po kayo ng Opo. pre-order. Opo. Okay. So kailangan, kahit mga 3 hours in advance Yes po, po. makatawag kayo. Kasi syempre, hahaluin pa yan, ibe-bake nila ng halos 1.5 oras. And importante, ma'am, di ba, na mapalamig ng maayos. Yes po. Para po, kasi po pagka tinututukan po talaga namin po ng hangin. Kasi po, diyan po madaling mapanis, especially the buko pie. Yes. Di pa po acid po mismo. Totoo po yun. Kaya po, medyo pinalalamig pa po namin ng konti. Tsaka Mga hindi singaw. magandang hatiin, Opo, pagka malambot mainit na po. mainit. O, ayan. So, meron na tayong ube pie. Ito naman, ang buko is parang mas malambot. Ito po ay niluto sa dalawang klase ng gatas, then kaunting sugar. So, Para po may lasa po. luto na po ito. Opo, niluto po namin sa dalawang klase Okay. ng milk and kaunting sugar. Lalagyan nila ng cassava mixture. Ayan, yung cassava mixture ninyo talagang hand, no? May Then, mga buo-buo, may tipak-tipak. Lalagay po natin yung buko Lagyan meat. natin ng konting buko meat. Ay, parang ang sarap nito. Ito, hindi ko pa natikman eh. Dito nyo lang po ito matatagpuan sa Elmeros and Coras. So, isasalang yan, ma'am, tapos matitikman po natin. May mga niluto na kaninang Ready to pinapalamig eat na na po. ngayon. Pwede nating tikman. Ito po ang aking favorite part, yung titikman. Ito yung sinasabi ko yung napaka-flaky. Alam nyo po, yung mga ganyang nalalaglag-laglag, ibig sabihin kasi niyan, handmade. Opo. Handmade yung crust. May mga machine-made po, ha? Ayan, kitang-kita nyo yung flakiness ng kanilang crust. And yung pagkapantay, ma'am, ng feeling, di ba napakaganda? Opo. Pantay na pantay.
Ma'am, kakagat na po Kasi ako, po, ha? may po. Mm. Ang sarap talaga. Thank you po. Mm. Ang sarap talaga. One of the best buko pies. Oo, one of the best. Nung nakita ko pa lang yan, sinabi ko talagang kailangan mapuntahan ko yung Elmeros and Coras na yan. And nung matikman ko, sabi ko po kay Xavier tsaka kay Ange, Dear, pilitin nyo kailangan makita natin kasi gusto kong ma-share sa mga viewers natin. Kasi alam mo ma'am, pag po masarap ang isang pagkain, kailangan yan sineshare natin eh. Sabi ko nga ma'am, pagka masarap ang produkto mo, magsisimula yan na dudumugin ka, tapos gagayahin ka. Pero pag ginaya kasi tayo ma'am, ibig sabihin po niyan, nagiging inspirasyon tayo sa iba. Di ba po? And ma'am, sana patuloy kayo maging inspirasyon sa amin. Kasi ako nagbe-bake ako, pero nung natikman ko to, sabi ko, nako, ang sarap. Ang sarap, ma'am. Thank you po. Maski sila, di ba, nung natikman nyo, eto naman po, ube pie. Kanina pa ako kain ng ube, ma'am eh, pero kakagat ako ng maliit. Yung crust kasi talaga yung nagdala eh. Alam mo yung nandun yung malambot yung feeling, flaky yung crust. Eto naman po, ito yung ube cassava, ay umuusok pa. Kukurot lang po ako dito kasi po, mainit naman ma'am. Hindi, sige lang ma'am, sanay po tayo sa init. Ay oo, masarap yung cassava cake nyo. Lahat po masarap. Masarap. Masarap siya and lalo with the ube. So good. So ayan, umorder na po kayo ha. Umorder na po kayo. Remember, para katulad po namin na hindi kayo mabigo, tumawag po muna kayo. Kasi po, freshly baked po lahat ng produkto. Ma'am Cora, imbitahan mo po sila. Welcome to Elmeros and Coras Book Pie po. Pag lalo po madamihan kayong order, just Opo. message na po na sa Facebook account po namin. Or tawag po kayo sa amin. Ayan. Para, kasi po hindi po natin maano yung dating ng customer, para at least po, ang iba po kasi dumadayo pa. Minsan, nauubusan sila. At least, pag tumawag po, o mag-message, may maaano po. Iba po yung naka-reserve. Yes. Thank you, ma'am. Ang bilis ng kamay ko, habang nilibang kita. Ba't buko kasama? Naisara ko na lahat ng... Buko kasama, sir. Naisara ko na. Binili ko na po yung buko kasava. So, ipapamigay ko po yun sa mga friendship ko. Alam nyo, pag nag-vlog kasi ko ng ganito, ang dami na pong nakaabang, ma'am. And pinangako ko na po sa kanila ito. Ma'am Cora, maraming salamat po sa inyo, sa inyong team, sa inyong pamilya. And more blessings po sa Elmeros and Cora. Salamat po, ma'am. Thank you very much. Thank you. Salamat po, ma'am. Thank you po. Thank you. So, syempre, dahil nasa San Pablo City tayo, hindi natin pwedeng ma-miss ang pagkain ng tilapia. And sabi ng mga locals, isang lugar ang hindi mo pwedeng ma-miss kapag nag-crave ka niyan, nandito tayo sa Dang's Fresh Tilapia. Oh, ayun, talaga namang fresh. Di ba? Oh, fresh na fresh ang mga tilapia. Hello! Halika, doon tayo sa loob. Baka nandyan si Madam Dang. Magandang umaga po. Good morning po. Ay, hello, Ma'am Dang. Yes po. Nako, salamat Thank po. you po. At nandito po kayo, napaunlakan niyo po kami. Ma'am, ganong katagal na po itong Dang's Fresh Tilapia? Since 2013 po.
Since 2013, so 12 years. Yes po. Ma'am, bakit po sinasabi ng mga locals, pag gusto mo kumain ng tilapia, dito ka pumunta? Ano po ang special sa tilapia ninyo? Ano po, yung inihaw na tilapia po, tapos meron po kaming sinugno kung tawagin. Inihaw siya, tapos may gata na may mustasa po. Sinugno. Opo, kung tawagin siya. Pero yung pinakatilapia nyo po, ayun yung mga Opo. buhay po na nandoon. Saan po yan nanggagaling? Sa ano po, sa Talisay, Batangas. At Talisay, Opo. Batangas. Opo. Okay. Ano pa pong mga seafood dito? Marami po kami mga seafoods dito. Meron po kaming inihaw na hito, Inihaw na hito. ginataang hito. Meron din po kaming kulawong talong. Yang kulawong talong, yan po ay lutong San Pablo. San Pablo, opo. Ano po? Binayong hipon po, Ay, merong binayong hipon. Pinaite. Nasaan po ayun yun? po. Tapos sinantulan, sir. Nako, paborito ko yung Yan, sarap binayong po. hipon. Meron din po ang presbiya. Crispy Fresh biya. biya. Apo. Ano po ang aming sariling gawa? Crispy dulong. May crispy tulong Yes pa. po. Nako, ma'am, parang nandito na po lahat. Apo. At nabasa ko doon, may resort pa kayo. Apo, meron po. Ano po ba ang wala pa kayo, ma'am? Meron din po kami private resort sa may Sabang Concepcion. Oh, wow! Wow! So, sige ma'am, nandito po kami actually para mag-almusal. Apo. So, o-order po kami. Lahat ng mga binanggit nyo, Apo. yun ang aming susubukan. Ayan nga. Ma'am, ano po yun? Ayun po, masarap po yan. Suso. Ginataang suso. Ginataang suso. Opo, sir. Okay. So, kailangan yan itutoothpick. Hindi, supsupin nyo lang po siya. Susupsupin. Opo, Okay, lalabas sige. na siya. Pa-order po ng Dito ang isang... isa pong suso, isa pong kulawong na talong. Yan, kulawo. Tapos yung pong sinabi Sinog na nyo, yung sinugno. yung Inihaw sinugno na may gata. na tilapia. Oo, tapos na lagyan mo ng crispy biya. Crispy biya. Tsaka dulong. Ma'am, ano po ito? Relyanong bangos po siya. Masarap Ah, po siya. wow, Boneless na siya. Yung relyenong bangus Yan eh. nila ay nakabalot Sa sa dahon po. sa dahon. Opo. Yan po, Ma'am Dang, kayo po lahat ang recipes niyo po Opo, lahat opo. yan. Okay. Ma'am, maraming salamat. Titikman ko po lahat, Opo, sige po. Salamat po at pinaunlakan niyo po ulit kami. Thank you. Opo. Marami din po kaming iba't ibang pasalubong. Oh, di one Iba't ibang stop lugar, pala opo. dito. Oh, pagka nag-lunch ka dito, dito ka din mamimili ng pasalubong. Nakaka-excite. Nakaka-excite. And pag ganito kasi gusto ko nagkakamay, kaya naghugas po ako tapos nag-wipes. So ito, i-explain ko po sa inyo. This is ginataang hipon. And then, pagka binayo po siya, nagiging ito po siya. They call this binayo. This is my favorite. Paboritong-paborito ko po itong binayo. Dito ka lang sa San Pablo nito makakabili. Correct me if I'm wrong, ha? Kasi ako, dito lang po ako nakakabili sa San Pablo nitong binayo. And this is yung kulawo na talong. Yung niluluto sa, sinusunog muna yung, tinotoast muna yung gata. And then ito daw po ay mustasang burok. Pero syempre, dun muna tayo sa tilapia. Ay, ang sarap ng amoy ng tilapia nila. Tikman natin without anything. Kaya ako nagkakamay talaga ako pag ganito. Feeling ko, hindi ko siya isasawsaw doon. Dito ko siya sa binayong hipon. Ay, ang sarap nito. Mag-take out ka na agad nito. Ito naman daw, hihigupin mo lang. Uy, oo nga, no? Normally, tinutoothpick. Pero ito, hihigupin mo lang. How convenient. Ito naman yung ginataang tilapia. Ang sarap nung gata nila. Ang sarap. Ito naman is santol. Masarap to, may sili. May nagsabi kasi sa akin, actually, may nag-message sa akin na kaibigan ko, na, alam mo, pumunta ka doon, kasi parang yung mga lutong San Pablo,
At the same time, yung mga Bicol specialties, meron sila, yung mga Bicol and Quezon specialties. May Bicol Express doon, pero sabi ko next time na lang kasi may isa pa po kaming kakainan. Nako, dear, yung mga hindi sumama sa akin, sila Dayan, magsisisi kayo. Ang sarap nito. Lagyan mo nito, oh. Alam mo naman ako, si Prito. Ma'am Dang, napakasarap po. No, thank you, thank you. At yung mga parokyano nyo po and mga future customers, siguradong hindi nyo po bibiguin dahil napakasasarap po. Thank you very much, ma'am. More blessings po. Nakakahiyaman po. Tignan nyo, ang nagkamay na po ako dito. More blessings po sa inyo at sa inyong business. Salamat, ma'am. Thank you. So, I'm going to enjoy our breakfast. Kakain na din po ang aming team. Ako tapos na, tikim-tikim lang. Ipapakat ko na po ito. See you sa next natin pupunta. Ang pagkain dito talagang napakasarap. Ang binabalik-balik ako dito, itong bagnet nila. Bicol Express at ang sinigang salmon. Galing pa kami Liliw, kami 5. Liliw Laguna. So for our last stop and lunch, nandito tayo sa Ilaya at Santa Elena. So this is a parang farm. Ayan, napakaganda. Makikita mo, oh, may rambutan. And pwede daw pong pumitas dito. Pwede kang pumitas at kainin mo. Kahit daw po yan ay green pa, matamis. Tikman natin. Oh my God. Napapakapit ka. Kahit green, masarap. So dito po, this is strictly by reservation. Kailangan, you have to call them ahead of time and minimum po ng 8 packs ang tinatanggap nilang reservation. So dito, imimit tayo ng owner, si Ma'am Mirna. Yes po. Hello, Madam Mirna. Yes. Tignan mo naman ang attire ni Madam Mirna. Para ka talagang nasa, di ba, bumalik noong nakaraan. Totoo naman, ma'am. Ang ganda po nitong lugar nyo. Salamat Ang po. ganda. Simple lang po. Opo. Although, bago ka makapasok talaga ha, medyo ipagtatanong mo, ayan papakita ko kasi maliit po yung street papasok, yung hindi mo aakalain na may ganitong farm restaurant. Ma'am, kailan po nagsimula itong Ilaya? At Santa Elena. Opo. Actually, before kasi sa amin, with Opo. husband and wife, then ditong pandemic, isinala na namin sa anak namin. So Opo. yung anak na namin ang nagtuloy. Yes Kasi po. naglelo na kami. Yes. So support na lang kami. Ito ka na lang, kumbaga Ako na ikaw lang ang eh, taga-welcome. Taga-welcome na lang Di ba po? ako. So ilang Yes po. years na po ito? Bali, nung pandemic kasi siya, ni-start as Ilaya at Santa Elena. Opo. Pero before, Forest Wood Garden, yung aming mag-asawa. Opo. Yung Oo. Forest Wood Garden, since kailan po yun? Parang nag-start siya 2013. 2013. Oo. So matagal-tagal na rin, kaya sanay na rin po kayo sa operations. Oo. Di ba? And ma'am, dito po is 850 per person. Ano po ang kasama doon? Naroon na po yung may juice na po doon, may rice, may fish, may chicken. Yes. At yung ating pong famous na pansit kalabuko. Pansit kalabuko. Actually, yun, nung nakita ko yun, sabi ko, nako, kailangan matikman ko yan kasi bago sa pandinig ko. So makikita nyo, dito po ito, yung pinapakita nating hall na maraming kumakain, dyan po kayo kakain kapag ka nagpa-reserve kayo. May isang grupo po na taga-Antipolo
Ayan, kumakain po sila. Ganyan po ang setup. So tayo naman, napakabuti po nila at pinag-set up tayo dito sa isa po nilang tent. Ayan, so kasama na natin si Chef. Yes po, magandang Kusinero tanghali po, di Kusinero de Bukid. Bukid. Ayan. So Chef, so asawa po kayo ni Ma'am Mirna. So nasa kitchen, ikaw naman Ma'am Mirna, ang taga-receive. O, di ba? Perfect. Di ba? Perfect couple. So Chef, ano po ang menu? Nakikita ko madami tayong mga pinapakulo dito. Yes, ito po yung ating broth na chicken feet. Chicken feet broth. Opo, ito po yung broth ng chicken feet na sasabaw po natin sa pansit. Pinaka-stock po niya. For the pansit kalabuko. Okay. Ano ba po ba pansit kalabuko? Yung pong pansit kalabuko, dahil ang asawa ko po ay tamad kumain. Halika ng nga po gulay. dito. Yan. Opo, tamad kumain ng gulay. Dahil sa tamad po siyang kumain ng gulay, pinagawa ko po siya ng pansit na yari sa gulay. Opo. Dito po sa San Pablo, marami po kaming buko. Yes. Pag ganito pong season, marami pong mga kabute. So doon po, ang ginawa ko, kinayod, nung makayod, ipinagsama-sama. Nanguha po ako ng mga underutilized plants and indigenous na hindi mo napapansin, kagaya ng talinum. Yes. Kagaya ng kung ano-ano pa na nandito sa loob Ng farm ng po farm. ninyo. Nung pinagsama po namin, panahon din po ng tagkalabasa, kuha po ko ng kalabasa, kayod. Maraming papaya, kayod. And then ito, mix namin together. Naging pansit kalabuko. Naging pansit kalabuko. Pansit para kay love ko. Ay! Yun po yung pala meaning nun. Pansit para kay love ko. Yes, sir. Okay. So sa mga nagmamahal at nagmamahalan, mag-date kayo dito. Yun. At ayan tuloy. Naalala tuloy ako ng minamahal ko na wala na sa trabaho. So, mag-date kayo dito, di ba? At magluto kayo ng pansit kalabuko. Nako naman, kinikilig si Ma'am Mirna. Di ba? Chicken feet pang slow cook. Talaga naman. O Chef, eto po ang mga sahog po ba ito? Yan po ang mga sahog natin. So Chef, kapag po kumuha nung package na yon, kasama po sa experience na makikita nilang niluluto ito. Yes po. Okay. Yan. So para ka talagang ano yun ha? Actually po, nung nalaman kong 850, sabi ko, ano na yun ha? Very reasonable. Yes po. Kasi it's more than having lunch. It's really the farm experience. Yan po yun ang binabayaran. Diba po? Yes. Ayan po, ayan. Okay. So, ito ito ang po, mga yan. kasahugan natin. Ito po yung So, kalabasa natin. na shredded. Papaya na shredded. Shredded din ang papaya. And then the buko. Buko. Yan. So ngayon, dahil may mga request ang mga kabataan, sabi sa akin, Sir Joe, baka na po pwedeng lagyan naman po ninyo ng noodle. Kasi Before yung iba walang ayaw, noodles. Opo, ayaw po kasi ng iba na, Okay. na puro-purong gulay. Okay. So sige, nilagyan natin ng mushroom canton na pinowderize naman po si mushroom. Okay. And then nilahok natin, eto na po siya ngayon. Dalawang klase. Saan po ginagawa ito? May pagawaan po dito sa San Pablo niyan. Ng mushroom Opo. canton. Oh, wow. Okay. Ken, meron po tayo ngayong iba pa, kagaya po nito. Okay. Ang atin pong pinakaasin na ginagamit ay ang Seaweed. seaweed. Okay? Okay. Lato. Latok ang pinakaasin. Yan. Tapos And then, meron iba't po iba tayo- pang sangkap. Ito po, Chef, yung tinatawag kong underutilized plants and crops. Ito yan. Ano isa. pong tawag dito? Talinum. Talinum. Pwede siyang Which is tikman very ng high. hilaw. Yes. Very high in iron. Oh, nice ha? Pwede pong lagyan nga lang, Chef, ng ng kalamansi at saka Oo. pwede mo na siyang kainin. Para siyang yung spinach and Yeah. then may alam mo yon, yung lasa niya is Slime. very earthy. Masarap. Yeah. Talinum. Mhm. Ito yung kinakain ni Popeye. Ni Papay. Papay. Okay. Then, meron tayo ding, kung as request, kung gusto may liver, Liver. Okay. pwede namang wala din. Okay. And then, the chicken longganisa. Chicken longganisa. Yes. Then, as usual, yung konting chorizo natin. Okay. Okay? Tapos may mga seafood. O sige. Seafoods. Okay. Tapos igigisa-gisa Gigisahin lang lang yan. natin yan. Ano naman po itong nasa palayo? Okay po, yung pong aking broth, pagka po naluto ko na siya, sinasaling ko na po yan dito.
Okay. Kasi ito po ay antagal bago natin mapainit. Yes. Ito po yung, chef, ito yung tinatawag namin na yung... Chef, yan ang gusto kong lutuan mo. Okay. Tita Vicky, saan nakakabili niyan? Ipapagawa kita, chef. Kasi ito pasadya. So, mantika. Mantika, lagyan natin ng mantika. Coconut pa rin po. Tapos, bukod po sa pansit kalabuko, ano pa po yung ibang menu? Meron po tayo dito tinatawag na planchado na dessert. Planchado. Planchado na kung saan ito po ay yari sa root crops or Okay. laman lupa kung tawagin namin. So, mamaya naman Mamaya po, mapapakita. pakikita Pero yung rin po mga sa yun inyo. po, galing na po sa kitchen yon. Opo, niluto na po natin. Okay. So, ito yung experience talaga. Yung Sa pansit lang po yan, ha? kalabuko. Nako, may pasabog pa pala pag pinapasok yung pansit na yan. Di ba? Ang saya-saya. Madam Mirna, so ito po yung pansit kalabuko, tapos ito kulawo. Kumain na tayo nito kanina. Ano naman po ito? Ay tilapni. Tilapne. Dahil tilapyang may mani. Tilapyang may? Mani. Okay. Kaya pala nung binabasa ko yung menu, sabi ko bakit tilapne? Akala ko po, honestly, nagkamali lang po sa spelling. Yung pala tilapyang may mani. Tilapne. Okay, ito. Nasaan po ang mani? Nasa loob. Nasa loob. Ano naman po ito? Napaka-cute. Tinaktak na longganisa. Tinaktak na longganisa. So, kailangan itataktak mo. Okay, itataktak natin mamaya. And then, ito po, Ito po yung herb chicken. herb chicken. Ano-anong herbs po ang nakalagay dyan? Parang meron siyang turmeric mango na binalot po dito. Okay, okay. Tapos, ito po, ay, sorry, yung salad po, Yun naman po yung ating traditional na cucumber. Opo, so ayan, all for 850 pesos per person with juice. Padating yung juice at may dessert din po mamaya. And syempre, yung ito yung dessert po. ito po yung rice. Kanin. Pwede kang umikot sa farm. Okay? Sige po, Ma'am Mirna, maraming salamat. Ayan na ang juice. And we will enjoy our lunch. Ay! Mga namimitas na ng... Baka maubusan ho kami. Kasama na po, may bayad po yung magkano po per kilo? 70 per kilo yung rambutan. Pero it's really, Tita Vicky, it's really the experience. Para sa akin ha, nung parang sabi ko, nako, nakaka-excite nung nakita ko yung kanilang mga antique display, kitchen setup, yung farm, yung kanilang pasabog na dala nila inay yung mga pagkain mo. It's a total experience. Diba? O by the way, si Tita Vicky, matulak, yan ang dessert buffet queen ng San Pablo City, ng buong region. Madam Mirna, si Tita Vicky po ang nag-recommend dito. And talagang, pag-recommendation po niya, nako, wala po talagang fail pag siya ang nag-recommend. Tita, kumain na tayo. Ito yung pansit buko, kalabuko. Ang pinareserve po namin pang 100. Ipapa-take out po namin yung iba kasi po, ang mga kapatid ko po ay late gumising. Tikman natin ang pansit kalabuko. Masarap. Alam mo kung ano yung naalala ko dito? Hindi ko po alam kung bukas pa po hanggang ngayon. Sa QC Circle, meron po doon sa QC Circle na restaurant na puro buko yung kanilang ginagamit. Paki-comment nga po kung nandun pa yung restaurant na yun. Masarap, very natural ang lasa. Etong kulawong, medyo mahirap gawin. Ang sarap. Ito, titikman ko po. Maliit lang. Excuse me po ha, kakamayin ko na po. Ayun ang mani sa loob.
Tapos pinirito ho. Ang tilapia nyo po, saan po tubo? So ang tilapia nila dito hina-harvest sa isa sa 7 lakes of San Pablo City. Ang sarap din ng tilapia with the mani. Eto po, gusto ko magtaktak nito. Tinaktak na longganisa. Itataktak ko. Ay! Okay. So parang skinless. 'Di ba? Ang binibili Tita Mirna yung lalagyan. So i-enjoy po namin ang aming special lunch. Dito lang yan sa Ilaya at Santa Elena. Tapos mamaya po may pa-dessert. May kasamang dessert itong set meal na to. And then mamimitas tayo ng rambutan. Okay? Sige po. We'll enjoy. Thank you so much, Tita Vicky. Very much welcome. So, ba't po may daladalang plancha? Planchahin pa po yan. Yan po ang pag niluluto po yan sa pamamagitan ng plancha. So, props na lang po yung planchan daladala ni Tita ngayon. Pinapakita po. Okay. Nakakatuwa. Maraming salamat po. Pwedeng pakiiwan po yung plancha dito. Joke lang po. Di ba? Joke lang po. Baka mamaya nagkainisan yung magkakasama, no? I-experience nga natin tong chef. Makiki-experience lang po. Ilang taon na po itong plancha na to? More than 200 years. Oh. Si Lolo pa yan. Ano po ang laman nito? Paano po naiilak? Ay, naiilak yan. Tapos, pinaplancha pong ganon. Ayan. O, diba? Ayan yung una, tuwan-tuwa ka. Tapos, kinuha nyo na yung bill. Diba? Nagtalo-talo na kayo. Anyway, tikman po natin. Ang ganda, oh, toasted na toasted. Alam mo yung toasted siya, pero hindi siya sunog. Tikman natin. Planchado. Anong sugar ho ang nilagay? Muscovado sugar. Parang suman. Oo. Parang suman. Yeah, pero parang siguro yung very distinct na flavor ng San Pablo, katulad nitong Kulawo. Yung nandun yung smoky flavor. Oo. Yung alam mong sinunog, pero hindi siya lasang sunog. May gata din po siya. Wala po. Buko lang. Buko lang. Buko lang. Yes, it's good. Oo. Actually, yung pagka in the afternoon, after mong mag-ikot-ikot sa San Pablo, eto yung dessert mo, tapos magkakape ka, magtsatsaa ka, di ba? It's very, very chill. Tapos nandito ka sa farm. Very, very good. Thank you very much, Chef. Maraming salamat po sa masarap na pagkain. And for the beautiful experience. Di ba? Iba po. Yes. Ang dami na naming nasungkit ni Ange. Dagdagan mo pa. Dito po kasi kahit yung medyo green, malasa pero maliit to. Doon tayo, Ange. Ayan, o 'di ba ang saya. After ng lunch, namitas tayo ng rambutan. It's 70 pesos per kilo. Pero ikaw ang mamimitas nun, di ba? It's really the experience. O ayan, so tapos na ang ating San Pablo food tour. Thank you very much for watching. And sana puntahan nyo din itong mga pinuntahan namin kasi siguradong mag-e-enjoy po kayo.